This portion is brought to you by Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka fungi yan! I-Fungisol mo! Benzoic acid plus salicylic acid is the generic name of Fungisol. Meron ka bang buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi? Hindi kamot ang sagot. I-Fungisol mo. Kate-kate, katol-katol, i-Fungisol. Para sa buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi. I-Fungisol mo. If symptoms persist, consult your doctor. Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Bago ka man o hindi sa isang lugar ay mahalaga na matuto kang makisama sa mga nauna sa iyo. Hindi mo man sila gusto ay mas maganda kung paiiralin ang pagpapasensya para makaiwas sa anumang hindi pagkakaunawaan. Dahil sa maayos na pakikitungo at pakikisama ay mas nagiging magaan ang samahan at mas madaling bumuo ng magandang relasyon sa isa't isa. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Brenda. Nakatira kami ng asawa kong si Erwin sa isang sitio, Papa Dudut. Probinsyang-probinsya talaga sa lokasyon ng bahay namin nasa loob ng isang farm. Malayo kami sa bayan pero hindi naman yung naging problema sa amin dahil pinapagamit naman ng amo namin ang sasakyan nila tuwing meron kaming pupuntahan. May kaya ang mga amo namin, kinuha nila kami ng asawa ko para maging caretaker sa farm na yon. Mahilig silang mag-alaga ng mga hayop kaya doon nila napiling bumili ng lupa. Iniiwasan kasi nilang mag-farm sa maraming kapitbahay dahil baka may reklamo pa sila. Wala namang kaming naging problema sa loob ng ilang buwan. Kahit kasi wala kaming kapitbahay, may permit naman kami para sa manukan at napapanatili rin namin ang kalinisan doon. Kaya lang, Papa Dudut, mula nang tumira sa bakanting lote sa tabi ng farm. Mula nang may tumira doon na kami nagsimulang magka-problema. Sa pagkakaalam namin ay nakikigamit lamang sila ng lupa, pinsan daw nung may-ari. Gumawa sila ng bahay doon, hindi naman kalakihan yon, parang kubo-kubo lang, sapat lang para matirhan. Hindi pa man natatapos ang bahay nila ay napakarami na agad reklamo ng babae, Papa Dudut. Itago niya na lamang siya sa pangalang Mona. Medyo may kalakihan ang katawan niya, morena at bilugan ang mga mata. Mukha siyang mabait at madaling pakisamahan pero kabaliktaran niyo ng tunay niyang pag-uugali. Nagreklamo na naman yung kapitbahay natin. Ang ingay daw ng mga manok tuwing umaga. Pambihira, mapipigilan ba natin sa pagtilaok ang mga manok? Problemadong sabi ng asawa ko matapos pakainin ang mga alagang manok. Bukod sa mga 45 days na manok ay may inaalagaan din kaming mga manok na panabong para sa libangan ng amo naming lalaki. Pero hindi namin akalaing pati yun ay irereklamo pa ng aming kapitbahay. Pagpasensyahan mo na lang muna at saka hanggat maaari huwag mo silang papatulan. Bago pa lang naman sila rito, makakapag-adjust din ang mga yon. Hindi ko na nga lang pinapansin pag nagpaparinig si Mona. Kasi nananadya na talaga, nakakarindi na rin eh. Gusto mo bang kausapin ko siya? Naku, wag na, baka magkagulo pa lalo. Tayo ang nauna rito. Bago pa man sila magpatayo ng bahay, nandito na ang farm at tayo na ang nagbabantay dito. Saka sumusunod naman tayo sa sanitation. Hindi lang talaga maiiwasan yung ingay at kaunting amoy dahil nga mga livestock ang inaalagaan natin dito. Napabuntong hininga na lamang ako.
ng mga sandaling yon dahil hindi na rin namin alam kung paano pa ipapaliwanag sa kapitbahay namin ang sitwasyon. Kung tutuusin ay wala namang kaming nilalabag dahil pinili talaga namin ang lokasyong yon para sa pag-aalaga ng mga hayop dahil wala kaming kapitbahay. Sinubukan kong kausapin ng mahinahon si Mona para magpaliwanag at humingi ng pasensya. Pero nagulat ako sa kondisyon nila para itigil na nila ang pagpaparinig at pagreklamo. Bigyan nyo kami ng isang manok araw-araw. Sigurado yun, wala kayong maririnig na kahit na anong reklamo. Nakangisi pang sabi ni Mona. Ibang klase rin naman talaga ang kapal ng pagmumukha mo ano. Gusto mo kaming maging supplier ninyo ng ulam araw-araw para lang hindi kayo magreklamo? Tinalo nyo pa kami na caretaker sa farm. Nang hindi kami pumayag sa gustong mangyari ni Mona ay pinagsarahan niya kami ng pintuan at hindi na ulit nakipag-usap. Hindi namin maiwasang mag-alala noon dahil parang may kakaiba sa asawa ni Mona. Tahimik lamang siya at hindi nakikisali sa usapan at hinahayaan niya lamang na si Mona ang magsalita para sa kanila pero kahit nakikinig lamang siya sa amin, parang may pinaplano siya ng palihim. Langga, napansin mo ba kanina yung asawa ni Mona? Kunot noong napatingin sa akin si Erwin, Papa Dudut. Bakit? Parang asama ng tingin eh. Hindi siya nakikisali kay Mona kanina pero titig ng titig siya sa ating dalawa. Ewan ko pero parang bigla akong kinilabutan. Huwag kang mag-alala. Babantayan ko yung lalaking yon. Kung may binabalak siyang masama sa atin hindi ko siya sasantuhin. Sabi ng asawa ko na alam kong pinapagaan lang ang loob ko. Papa Dudut, kahit yung ibang tauhan sa farm ay ganun din ang sinasabi. Palagi raw silang tinitignan ng masama ng kapitbahay namin at palagi rin silang pinaparinggan ni Mona. Pero hindi lang ganon ang nangyari. Isang gabi, Papa Dudut, nagtutupi ako ng mga damit namin sa kwarto nang marinig kong tumatahol ang alaga naming aso. Pinakawalan lang naman yon dahil may bakod naman ang buong paligid kaya hindi yon basta-bastang makakalabas. Tuloy-tuloy ang pagtahol ng alaga namin at hindi ko pinapansin nung una kasi akala ko may nakikita lang na ibang hayop kaya nag-iingay. Maya-maya lang, Papa Dudut. Biglang umatungal ang aso namin, yung atungal na para itong nasasaktan. Doon ako napahinto sa pagtutupi ng damit, tumayo ako at lumabas ng kwarto para silipin kung anong nangyayari. Wala pa naman noon ang asawa ko dahil nagro-ronda siya sa farm tuwing gabi. Chine-check niya ang mga alaga namin lalo na yung mga manok na panabong dahil may kamahalan ng bawat isa. Mayayari kami ni boss kapag may nawala kahit na isa lang sa mga yon. Paglabas ko ng bahay, Papa Dudut, biglang nawala yung naririnig kong ingay. Naglakad-lakad pa ako noon at pinuntahan yung pinanggagalingan ng ingay pero hindi ko na nakita yung aso namin. Hindi naman ako masyadong nag-alala dahil baka pinatatahimik na yon ni Erwin. Nung pabalik na ako sa bahay, muntik na ako mapasigaw. Nang mapatingin ako sa may bakod, Papa Dudut, nakita ko roon si Gardo, yung asawa ni Mona. Nakatayo siya sa may bakod at nakatingin sa kinakaroonan ko. Wala naman siyang sinabi na kahit na ano. Pero sa klase ng tingin niya ng mga sandaling yun ay para siyang nagbibigay ng babala. Sa takot ko noon ay dali-dali na akong pumasok sa bahay. Kinabukasan, Papa Dudut, nagtaka kami ni Erwin nang hindi namin napansin ang alaga naming aso. Nasanay na kasi kami na sumasalubong yun sa amin paglabas lang namin ng bahay tuwing umaga. Pero sa pagkakataong yun ay wala talagang kahit na anong bakas ng alaga namin. Nasa na kaya ang asong yon? Itatakang tanong ng asawa ko. Nagtulungan kami na hanapin ang aso namin sa buong farm at nagpatulong na rin kami sa ibang tauhan doon. Pero kahit halos 1 oras na kaming naglilibot ay wala pa rin talaga kaming napala. Hanggang sa bigla ko naalala ang nangyari nung nakaraang gabi na nag-iingay ang alaga namin. Sinabi ko yon sa asawa ko, Papa Dudut. Nang malaman niya na nakita ko si Gardo ay naisip niya kaagad na sumugod sa kapitbahay namin. Pero pinigilan ko siya dahil ayoko ng gulo. Ang plano sana naming noon ay kausapin na lamang sina Mona at Gardo para tanungin ng maayos. Pero hindi ko alam na may iba palang plano ang asawa ko. Nagiinuman kinahapunan sina Erwin at yung mga tauhan sa farm na sina Bong at Eddie. Hinayaan ko lang naman sila dahil minsan lang talaga silang magkasiyahan, Papa Dudut.
Isa pa'y hindi rin naman yon pinagbabawal ng may-ari ng farm hanggat maayos naman ang trabaho namin. Bandang 7:00 na ng gabi, bigla akong napalabas ng bahay nang marinig kong parang nagkakagulo na. Dali-dali akong tumakbo palabas ng bakuran nang makita kong pinagtutulungan na ni Erwin, Bong at Eddie si Gardo. Dahil tatlo sila laban sa isa ay walang nagawa ang kapitbahay namin kundi ang salagin ng mga suntok at sipa. "Tumigil na kayo! Mapapatayin niyo na ang asawa ko," galit na sigaw ni Mona. Inawat ko na rin silang tatlo pero masyado silang malalakas kaya nahirapan din ako. Nang hindi pa rin sila tumigil, nagulat kaming lahat nang biglang naglabas ng itak si Mona. "Kung hindi kayo titigil, gigilitan ko ng leeg ang bawat isa sa inyo." Doon lang nagpaawat si Erwin pero kahit tumigil na sila sa pananakit ay hindi pa rin sila tumigil sa pagmamaoy. "Kinatay niyo ang alaga naming aso, mga hayop kayo," galit na sigaw ng asawa ko. Nagulat ako sa mga sinabi niya dahil hindi niya nabanggit sa akin ang tungkol doon. Nang makabalik kami sa bahay, kinuwento ni Erwin ang ginawa nilang pagmamanman sa kapitbahay namin. Nakita raw nila ang mga balahibo ng aso namin sa basurahan sa kabilang bakod, pati na rin ang ulo ng alaga namin na pinapakuluan pa sa kawa. Awang-awa ako noon sa sinapit ng alaga naming aso, saka ko lang naintindihan kung bakit galit na galit ang asawa ko sa kapitbahay namin. Kaya lang ay mukhang napuruhan sila ni Gardo. At sa ilatsa ng lalaking yon ay mukhang hindi yon papayag na hindi makaganti sa kanila. Kung nagawa nilang idamay ang alaga naming aso ay hindi malayong makapanakit din sila ng tao kung gugustuhin lamang nila. Paano yan ngayon? Siguradong gagantihan kayo ni Gardo sa ginawa ninyong pambubugbog sa kanya. Hindi naman nagpatinag ang asawa ko. Sinabi niya na handa raw sila ng mga kasamahan niya sa farm sakaling may gawin si Gardo. Halos hindi na sila matulog sa pagbabantay. Talagang pinaghandaan nila yung posibleng pagbawi ng kapitbahay namin, kaya lang ay ilang araw na ang lumipas pero ni Anino ni Gardo ay hindi nagpakita sa kanila. Tanging si Mona lang ang nakikita naming lumalabas sa bahay. At kahit siya ay napakatalim ng bibig kung magsalita ay wala man lang kahit na anong sinasabi tungkol sa amin. Inaasahan kong mumurahin niya kami o pariringgan pero ilang araw na siyang tahimik lang. Sa totoo lang, dapat nga akong matuwa dahil hindi na sila gumante. Pero may bahagi ng isipan ko, Papa Dudut, ang nagsasabi na mas lalo naming kailangang mag-ingat. Makalipas nga ang 1 linggo ay nagtaka kami nang hindi lumabas ng kubo si Bong. Tanging si Eddie lang ang nakatulong ni Erwin sa pag-asikaso sa mga hayop. Tinanong ko siya kung nasaan si Bong pero sinabi ni Eddie na masama raw ang pakiramdam. Dahil alam naming nakakapagod rin naman talaga ang trabaho sa farm ay hinayaan na lang muna naming magpahinga si Bong hanggang sa gumaling. Ang problema, Papa Dudut, inabot na ng ilang araw na may sakit si Bong. Hindi naman siya maasikaso ni Eddie dahil marami talagang ginagawa sa farm. Naawa na rin kami noon ni Erwin kaya nagpasya na kaming bisitahin siya sa kubong tinutuluyan niya. Papa Dudut, pagdating namin sa kubo, nasa may pintuan pa lamang kami ay halos bumaliktad ang sikmura namin ni Erwin. Masangsang na amoy ang agad na sumalubong sa amin. Takang-taka kami ng asawa ko kung bakit ganon kabaho ang tinutuluyan ni Bong. "Bong, nandito kami ni Erwin. Gusto ka lang namin kumustahin." Pero hindi sumasagot si Bong. Naghintay pa kami doon ng ilang minuto at inulit ang pagtawag pero wala pa ring sumasagot. Doon na kami nagpasyang pasukin na ang kubo. Pagbukas namin ang pintuan ay nakatinginan kami ni Erwin nang makita si Bong na nakaratay sa papag at balot na balot ng kumot. Manas na manas ang buong mukha niya at nanginginig pa na parang nilalamig siya. Napakainit ng mga oras na yon dahil tanghaling tapat na kaya naisip namin na sobrang taas na ng lagnat ni Bong at nagdideliryo na kaya hindi na magawang magsalita pa. Ang pinagtataka pa namin ay dinudumog ng langaw si Bong lalo na sa parteng natatakpan ng kumot. Nang angatin ni Erwin ang kumot, muntik na akong mapasigaw nang tumambad ang namamagang katawan ni Bong. Puno ng malalaking pantal ang magkabilang braso at binti nito. Yung iba sa mga pantal ay naging sugat na kaya dinudumog yon ng mga langaw. Hindi rin basta-basta yung sugat dahil halos magkulay na ang mga yon. Napatras kami nang makita ang maliliit na uod na nahuhulog mula sa nabubulok na sugat. Diyos ko, ano nangyayari kay Bong?
Nabubulok na yung mga sugat niya. Hindi agad nakapagsalita ang asawa ko na hindi makapaniwala sa mga nakita. Ano nangyayari sa iyo paring Bong? Bakit nagkaganyan ang katawan mo? Nag-aalala niyang tanong. Halos hindi namin magawang titigan si Bong dahil sa ganong kalagayan. Pinag-usapan namin kung anong gagawin at napagdesisyonan naming dalhin sa ospital si Bong. Wala na kasi siyang kamag-anak na pwede naming kontakin o lapitan kaya kami na lang talaga ang makakatulong sa kanya. Pero nung dadalhin na namin siya sa ospital, saka naman siya binawian ng buhay. Dahil mabait yung amo namin ay sinagot nito lahat ng gastusin para mabigyan ng disenteng libing si Bong. Pero kahit nakalibing na ito ay laman pa rin ang usapan namin kung bakit yun nangyari. Sa tingin ko ay hindi basta-basta sakit ang dumapo kay paring Bong. Malusog naman siya at saka bihira talagang magkasakit. Pero kakaiba yung nangyari sa kanya sa loob lang ng ilang araw. Ganun kabilis na bulok ang mga sugat niya. Hindi kaya binarang si paring Bong. Sabi noon ni Eddie na hindi pa rin mapakali. Nang mabanggit niyang tungkol sa barang. Saka lang din kami napaisip na Erwin. Wala pa naman kaming experience sa barang at wala rin sa pamilya namin ang nabiktima ng ganong sumpa. Pero sa pagkakaalam namin ay posible nga yung mangyari. Galit na galit siguro sa kanya ang gumawa nun. Grabe. Hindi na binuhay eh. Dagdag pa ni Eddie. Hindi kaya si Gardo ang nagpabarang kay Bong, sabi ng asawa ko. Naisip namin na posibleng ang si Gardo ang nagpabarang kay Bong. Wala naman kasi silang ibang nakaalitan. Kung si Gardo ang nagpabarang kay Bong, napakatindi naman ang pagganti niya. Buhay ang kapalit. Pero alam nyo kung ano ang dapat nating alalahanin? Kung gumaganti man yung siraulong yon, siguradong iisa-isahin niya tayo. Bigla akong kinabahan sa sinabi niyo ni Eddie. May punto siya. 3 sila na bumugbog kay Gardo kaya kung gaganti man ito ay siguradong walang makakaligtas sa kahit na sino sa kanila. Habang nag-uusap kaming 3 ng gabing yon ay bigla na lamang napatayo si Eddie at sunod-sunod na napaduwal. Nailabas niya lahat ng nakain niya pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagduduwal. Hanggang sa napaluhod na lamang siya sa lupa. Pare, anong nangyayari sa iyo? May nakain ka ba kanina? Tanong ng asawa ko. Halos hindi na makasagot si Eddie dahil sa nararamdamang kirot sa kanyang tiyan. Nagpasya na lamang siya na magpahinga ng oras na yon maghapong hindi lumabas ng kubo si Eddie kaya napilitan na akong tulungan si Erwin sa mga trabaho sa farm. Sa susunod na linggo pa kasi ang dating ng bagong tauhan sa farm na kinuha ng aming amo. Nang hindi pa rin bumuti ang pakiramdam ni Eddie, kinumbinsin na namin siyang magpadala sa ospital. Pero dahil sa nararamdamang panghihina at may tumutubong bukol sa katawan ay bigla siyang nag-alangan. Nahihiya daw siya na makita sa ganong kalagayan kaya nang hindi namin napilit si Eddie naghanap na lamang kami ng albularyo. Nahirapan kaming makahanap dahil wala namang kaming masyadong kilala sa lugar na yon. Mabuti na lamang at natsyempohan namin si Manang Talia. Matagal na siyang nanggagamot, nagtitinda siya ng mga halamang gamot sa labas ng simbahan. Siya yung napagtanungan namin pero bago pa man namin masabi, ang sadya namin ay nahulaan na niya kaagad kung ano yon. Isinama namin siya sa farm para makita ang kalagayan ni Eddie at pagdating namin doon ay parang hindi man lang siya nagulat. Nang makita kung gaano na kalala ang kalagayan ng kasamahan namin. Mukhang matindi ang kagustuhang makaganti ng taong gumawa nito sa kanya, sabi ni Manang Talia habang sinusuri ang mga sugat ni Eddie. Pinisil niya ang isa sa mga bukol gamit ang kandilang dala niya. Muntik na akong masukan nang lumabas ang maliliit na uod tulad ng nakita namin sa mga sugat ni Bong. Bago ito, binawian ng buhay. Sabi ni Manang Talia, kailangan ng magamot si Eddie bago pa man mahuli ang lahat. Kapag tumagal pa raw ng isang araw pa ay hindi nakakayanin pang isalba si Eddie. Tiwala naman kami sa kakayahan ni Manang Talia, Papadudot, kailangan daw may sagawa ang orasyon na siyang magtatanggal ng sumpa. Kaya lang habang sinasagawa ni Manang ang orasyon ay bigla na lamang nawala ng malay ang asawa ko. Doon namin napagtanto na unti-unti na ring tinatabla ng sumpa si Erwin. Nagtanong si Manang kung sino ang huling nakaalita ni Erwin at Eddie. Wala naman silang ibang nakaaway noon kundi si Gardo, kaya yun ang sinabi namin. Sumilip siya sa may bintana para tanawin ang aming kapitbahay. Matagal siyang nakatayo roon na parang may iba pang nakikita. Nararamdaman ko.
Hindi ordinaryong tao lamang ang nakatira sa bahay na yon. Kung isa sa kanila ang nakaalitan ninyo, ginamitan niya kayo ng itim na mahika. Kumpirmado nga ang hinala namin na si Gardo ay may kagagawan ng nangyari kina Bong Eddie at sa asawa ko. Pero saka ko lang dinalaman na hindi nagpapabarang si Gardo kundi siya mismo ang nagsasagawa nito. Hiningi ni Manang ang desisyon namin kung tatanggalin lamang ang sumpa sa katawan ni Eddie at Erwin o kung balak pa naming ibalik ang sumpa kay Gardo. Buhay ang kinuha niya, Manang. Namatay ang isa naming kasamahan dito dahil sa kanya. Kaya lang naman namin siya sinaktan ay dahil kinatay niya yung alaga naming aso. Tinuruan lang namin siya ng leksyon, sabi ng asawa ko. Kung ganin ay gusto ninyong ibalik ko sa kanya ang sumpa, paniniguro ni Manang Talia. Tumango ang asawa ko pero hindi namin intensyon na kumitil ng buhay sa pamamagitan ng sumpa. Ang gusto lang naming mangyari ay turuan ng leksyon si Gardo. Naunawaan naman ni Manang Talia ang gusto naming mangyari, sinimulan niya ang orasyon habang nakaratay pa rin si Eddie. Hindi kami pinapasok ni Manang Talia sa kubo dahil siya lang daw ang pwede roon. Natakot kasi kaming matulad siya kay Bong. Kaya hanggat may magagawa pa kami ay gagawan talaga namin ang paraan para mailigtas ang buhay niya. Matagal-tagal din kami naghintay sa labas ng kubo bago natapos si Manang Talia. Nagawa niyang tanggalin ang sumpa ang barang kay Eddie pero aabutin pa raw ng ilang araw bago tuluyang makabawi ang katawan nito. Ngunit sinabi rin ng matanda na si Erwin na ang susunod na biktima ng mambabarang. Kaya naman para mapigilan yon ay binigyan siya ni Manang Talia ng pangontra. Isa itong medalyon na may nakaukit na simbolo. May binigay din itong libro na may nakasulat na panalangin. Kailangang ulit-ulitin nyo ni Erwin pagpatak ng alas 6 ng gabi. Malis na rin si Manang Talia ng araw na yon bago pa man kumalat ang dilim. Pero bago siya tuluyang lumabas ng bakuran, nilagyan niya ng marka ang paligid ng bahay na tinutuluyan namin gamit ang itim na kandila. Pagsapit ng hating gabi, sabay kaming napabalikwas ni Erwin nang makarinig ng malakas na kalabog sa labas. Paglabas namin ng bahay, laking gulat naming mag-asawa nang maabutan si Gardo doon. Nakadapa siya sa lupa na parang wala ng lakas at puno rin ng sugat ang buong katawan niya. Ang mga sugat na yon ay hindi yung pangkaraniwan lamang, para itong mga latay at sariwang-sariwa pa ang mga sugat. Kitang-kita namin kung paanong sinubukan ni Gardo na lumapit sa bahay namin pero hindi niya magawang makalampas sa markang ginawa ni Manang Talia. Halos mag-apoy ang mga mata niya sa galit habang sumisigaw. Paulit-ulit niya kaming minumura at pinagbabantaang papatayin pero sa kalagayan niya ay malabo na siyang makapanakit pa. Maya-maya pa ay sumunod sa kanya si Mona, bakas ang takot sa mukha nito na parang naubusan na ng tapang. Iuwi ko na sana ang asawa ko. Alis na kami rito. Huwag niyo na lang siyang sasaktan. Sabi niya na parang nakikiusap. Nasaktan siya ng asawa ko at ng mga kasama namin dito. Pero mas matindi ang pananakit na binalik niya. Mona, kahit na hindi niyo sabihin, alam namin ang sikreto ninyo. Kaya kung gusto mo pang mabuhay ang asawa mo ay kunin mo siya at ilayo mo na rito. Lakas loob kong sabi ng mga sandaling yon. Tahimik namang inalalayan ni Mona si Gardo. Kahit na hirap ay nilabas niya ang kanyang asawa sa bakuran. Kinabukasan, papadudot, nalaman naming umalis na ang mag-asawa sa bahay na ginawa nila. Hindi namin alam kung saan sila lumipat. Pero nang mawala sila doon ay natahimik na muli ang buhay namin. Naging maayos na rin ang kalagayan ni Eddie na hindi naman naming akalaing makakaligtas pa sa nangyari sa kanya. Sa ngayon ay halos magiba na ang bahay na inabandona ni Mona at Gardo. Matagal na rin kasi mula nang iwan nila yon at ilang bagyo na rin ang dumaan kaya halos dumapa na ang bahay na yon. Dala na rin siguro ng kalumaan sa pagkakawala nila sa sityo. Doon naman bumalik ang tahimik at payapa naming buhay hanggang dito na lamang po ang ibabahagi ko sa inyong kwento. Maraming salamat po and God bless sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Brenda. Maraming salamat kay Brenda sa pagbabahagi ng iyong kwento. Nakakalungkot na kailangan pa ninyong pagdaanan ng ganong sitwasyon dahil sa mga taong hindi marunong makisama. Isa itong patunay na napakahalaga ng pakikisama, lalo na kung bago lamang tayo sa isang lugar. Mag-adjust sila pero ganun din dapat tayo.
Hindi tayo pwedeng basta na lamang magastang mayabang o kaya ay akala mo'y kung sinong nakakalamang. Maasahan din naman ang mga kapitbahay sa oras ng pangangailangan, hindi lahat pero karamihan sa kanila ay kailangan lang pakisamahan ng mabuti para itrato rin nila tayo ng maayos at may respeto. Nang sa ganon ay maiwasan natin ang kahit na anong alitan na maaari pang mauwi sa hindi magandang karanasan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.